Pete, good morning po. Good morning, Alvin. At sa lahat ng mga iyong tagasunod, magandang umaga sa ating lahat. Opo, ang sabi po ni Joe Saldariaga ng Meralco kahapon, it can either go up or down, although mas mataas daw yung pressure ng pataas. Kaya baka makakita na naman tayo ng increased o higher electricity rates pagdating ng May billing natin. Anong reaksyon po ng Nasicor doon? Hindi naman yan bago, Alvin. Alam naman natin na buwan-buwan ay nagbabago ang presyo ng kuryente dahil sa tinatawag na mga automatic adjustment dyan sa generation, sa transmission at saka sa systems loss. Yan ang buwan-buwan na nagbabago na wala sa kontrol ng Meralco. Ang dapat ipaliwanag ng Meralco ay kung paano nila mapapababa ang presyo ng kanilang kuryente at hindi itong hihingi pa sila ng pagtaas sa kabila ng kanilang pag-refund na aabot na ngayon ng 81 billion. Yun ang dapat ipaliwanag ng Meralco kung paano pa nila mapapababa ang presyo nila sa kabila nitong patuloy na pag-refund nila sa mga consumers ng sobra nilang paniningil na dapat ay magdulot ng another na pagbaba ng presyo ng kuryente at hindi yung pagtaas. So ibig sabihin, habang nagre-refund ang Meralco, humihirit din pala siya ng dagdag singil. Tama ka dyan, Alvin, dahil meron silang pending application, humingi sila ng dagdag singil na 99 centavos kada kilowatt hour, almost 1 peso. That is 73% of their current average rate na 1 peso and 35 centavos. Gusto nilang maging 2 pesos and 34 centavos per kilowatt hour ito. Pero ang alam ko niyan, hindi naman pina-actionan ng ERC anything na magpapataas ng singil sa kuryente, lalo pangat nasa energy emergency po tayo. So, isinantabi po muna yan, Sir Pete. Ongoing yan. Ongoing yung pagdinig ng kaso na yan dahil ang alam natin ay gusto nilang habulin na ito ay ma-implement ngayong July 1. Kaya Okay. patuloy ang hearing ngayon dyan, patuloy ang clarificatory hearing, kaya patuloy ang palitan namin ng sagutan dyan sa kanilang mga pleadings at sa ating mga manifestation and motions. So, sinasabi ninyo, hindi dapat, kahit sabihin mo pang tapos na ang krisis by July 1, pagpalagay natin natapos na, hindi pa rin dapat payagan ang Meralco na magtaas dahil as it is, mataas na nga yung singil niya. Ay, tama ka, Alvin, at ang nagpapatunay dyan ay itong direktiba sa kanila ng commission na magsoli ng sobrang paniningil. Ibig sabihin, itong presyo ngayon na 1.35 ay dapat pang ibaba. At alalahanin natin na ito ay nagmula sa 1 peso and 38 centavos. Pagkatapos mag-refund ng 67 billion, ito ay pagkatapos mag-soli ng 48 billion, ibinaba ito from 138 to 135. At ngayon ito nasa 135 na ito, pinapag-refund pa sila ulit ng 14 billion. Pagkatapos ng 19.9 or almost 20 billion, sa 135, pinapasoli pa sa kanila ang sobrang paniningil na 14 billion. Kaya natural lamang na dapat mas ibaba pa ng commission itong presyo nila na 135 ngayon. So ibig sabihin, ang pangako ninyo sa mga consumer, Sir Pete, ay hanggat nandiyan kayo, haharangin ninyo. Kasi ngayon pa nga lang, di ba, nagba-viral nga po yung mga video dahil ang taas nga po ng singil sa kuryente. Tapos may hirit pa pala ang Meralco na itaas. Tama. At ang ating objective dyan, Alvin, ay ibaba pa to sa current average rate na 135. Ang gusto natin ay mas mababa pa sa ating pagsunod in pursuit of the principle of economies of scale. Sila ang pinakamaraming customer base, dapat sila ang pinakamababa ang presyo. At atin ding inusisa ngayon, yung presyo sa mga household consumers, sa mga residential. Dahil sa sinasabi nilang 1 peso and 35 centavos ang average rate, pero ang lahat ng uri ng residential customers ay mas mataas sa 135. Ang pinakamataas dyan ay yung kumukonsumo ng 401 and above, nasa 2 pesos and 92 centavos per kilowatt hour, hindi 135. 2 pesos and 92 centavos ang binabayaran ng isang residential consumers na kumukonsumo ng 401 and above
kilowatt hours a month. Tama. Alam po ninyo, dapat maintindihan niyo yung sinasabi ni Sir Pete, hindi po pare-pareho ang rate natin lahat. At habang lumalaki po ang konsumo, kaya iba nagtataka, halay bakit ang rate ko ikamo, 13 lang noong nakaraan, ba't ngayon nakalagay sa bill ko 14 na? Kasi nga po, habang pataas ng palaki ang konsumo ninyo, yung rate ninyo, yung distribution rate ninyo, yung napupunta sa Meralco, lumalaki rin. Tama ba, Sir Pete? Tama yan. At ang isa pa nating dapat hilingin sa Meralco ay maging transparent sa kanilang monthly bill. Kasi alam natin na merong singil sa atin na tinatawag na market fees, pero hindi natin nakikita yan sa ating bill. Meron din silang charge na ancillary service, pero hindi rin natin nakikita yan sa ating bill. Meron pang isang kadagdagang charge na line rental, hindi rin natin nakikita yan sa bill. Kaya hindi natin nakikita yung seriousness ng Meralco at ng ibang utilities na maging tapat sa kanilang tungkulin, na maging malinaw ang kanilang pagpaniningil sa mga consumers. Okay, ngayon dun sa issue naman ng other charges, panghuli na lang po ito, maubusan tayong oras. Di ba nag-viral po yun? Yung mga ambag natin sa senior citizen, ambag natin sa renewable, taxes, missionary electrification, ang dami po nyo, no? Other charges. Napakarami, Alvin. Anong suggestion ng NASICOR doon? Anong posisyon ninyo? Ang sinasabi nga natin, upang mabigyan naman natin ng konting kaginawahan ang mga consumers, hindi sa pamamagitan ng pagpababa ng presyo ng kuryente. Kung hindi, malaman ng consumers kung totoong yung tulong na hinihingi sa kanila ay napupunta doon sa purpose ng paniningil. Hindi natin nalalaman, for example, yung paniningil sa FIT-all, malaki yan. Magkano yung nakukolekta nila na buwan-buwan at magkano ang naibayad sa mga renewable energies? Wala tayong nakikitang accounting niyan. Doon sa GAP, doon sa stranded contract cost ng NAPOCOR, sa missionary electrification, ang daming paniningil na hindi natin nakikita kung magkano ang kanilang nasisingil na at magkano ang naibayad at kung mayroong balanse at kung mayroong pang pagkukulang. Dapat maalaman yan ng consumer sapagkat nagmumula sa kanila ang pag-subsidize dito sa mga singilin na ito. Ang pinakamagang magagawa ng mga utilities katulad ng Meralco na pinakadambuhala na monopoliya sa ating bansa ay ipakita ang kalinawan ng paniningil na ito, ang transparency, sapagkat yan ang mag-establish ng kanilang tinatawag na pananagutan sa paniningil na ito bilang representante ng mga consumers na pinagkalooban ng prangkisa na sila ang bumili at maningil sa atin ng presyo ng kuryente. Hindi, kaya lang baka kumapal naman, sabi ni ERC Chairman Nino Juan, pag nilagay natin lahat ng detalyeng yun, kakapal, baka mala encyclopedia na yung bill, Sir Pete. Hindi naman tayo ganun ka-unreasonably, Alvid. Ang inihingi lang natin, magkano ang nakolekta? Isang line lang yan. Magkano ang nagamit? Isang line lang yan sa ating bill. Yun lang naman yan eh. Magkano ang nakolekta, magkano ang nagamit, magkano ang balanse, upang maunawaan natin na kung makakakolekta pa to sa susunod na buwan, may balanse, mas lalaki ito. At yun ang dapat na pinag-uusapan natin. Nakikinabang ba talaga yung mga intended na beneficiaries ng paniningil na to? Katulad dyan sa 4-piece, sinisingil tayo dyan sa lifeline rate. Kasama na yung mga 4-piece na mga less fortunate na mga kababayan natin. Hindi natin ilam kung ilan ang nakikinabang dyan. So, merong pananagutan dyan ang mga utilities na naniningil niyang lifeline rate na subsidy sa mga consumers. Dyan sa pag-promote ng renewable, yung GAOL at saka FIT-all. Dapat malaman natin kahit naman lang sa website ng mga utilities at sa website ng ERC, ay makita yan ng mga interesadong consumers na gustong malaman kung talagang na dadala sa tulong yung ating subsidiya na yan. Kasi akala ng mga kababayan natin, hindi, ano lang naman, wala pang isang candy yan, sentimo lang. Pero alam po ninyo, per kilowatt hour po yun. Pag inipon po lahat ng per kilowatt hour, aabot ng 100,000,000 o baka bilyon pa po pag inipon po lahat yan. Since the time sa isang buwan yan, hindi yan bumababa sa 100,000,000. Yung 1 centavo, yung sa lifeline rate lamang. O kaya nga Yung lifeline rate na 1 centavo, hindi bumababa sa isang
daang milyon ang paniningil dyan. kasi Kaya ang sa isang laki. taon, sobra 1 bilyon yan. 1 centavo pa lang yan. Kaya nga pasalamat tayo at may Pete Ilagan na nagbabantay dyan. Dahil kung tayo lang po, tayong ordinaryo na mga consumer, wala tayong panahon. Busy tayo sa ibang bagay. Pero ang Pete Ilagan nakatutok po dyan ha. Kaya maswerte tayo. Thank you Sir Pete. Mabuhay po kayo. Sa awa ng Panginoon Diyos, maraming salamat Alvin at mabuhay ang mga consumers. Mabuhay ka, Sir Pete Ilagan, ang President po ng National Association of Electricity Consumers for Reforms, Inc. o NASICOR. Ayan, magandang umaga muna.